May mga umagang hindi nagsisimula sa ingay, kundi sa isang bulong sa kaluluwa. Ito ang uri ng umaga kung saan ang pagmulat ng mga mata ay mahirap. Hindi lamang ang katawan ang nakakaramdam ng bigat, pati na rin ang kaluluwa at puso. Ito ay isang pakiramdam na ikaw ay gising, ngunit hindi naroroon, na ikaw ay buhay, ngunit hindi ganap na konektado. Marahil ganyan ang iyong paggising ngayon na may buhol sa dibdib at mabilis na isipan. May pakiramdam ka na may kulang kahit hindi mo alam kung ano iyon. Kung ganoon ang mensaheng ito ay para sa iyo. Hindi nagkataon lang na narito ka ngayon. Hindi nagkataon lang na hinanap ng iyong kaluluwa ang espasyong ito sa gitna ng pagod, pagkabalisa at ng tahimik na sigaw sa loob. Hindi ito kagagawan ng isang algorithm o isang pagkakamali. Ito ay isang banal na appointment, isang tahimik na imbitasyon mula sa Diyos upang hanapin mo ang iyong kanlungan sa Kanya. Sa ngayon, hindi mo kailangan ng agarang mga sagot. Hindi mo rin kailangang magpanggap na maayos ang lahat o na alam mo ang eksaktong gagawin o na nasa iyo ang buong kontrol. Sa araw na ito, ang kailangan mo lang ay huminga. Huminga lang. Hayaan mo lang na samahan ka ng tinig na ito. Hayaan mo lang na yakapin ka ng panalangin ito. At hayaan mong ang Salmo 27 ay maging higit pa sa isang lumang teksto. Hayaan mo itong maging iyong kanlungan, iyong kalasag, at iyong sagradong sigaw ng pag-asa kapag tila nanginginig ang lahat. Ang Panginoon ang aking ilaw at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Marahil narinig mo na ang talatang ito ng maraming beses. Ngunit ngayon, pakinggan mo itong muli, hindi sa iyong isipan kundi sa iyong kaluluwa. Dahil ito ang sagot ng Diyos sa iyong pagkabalisa, sa iyong insomnia at sa iyong takot. Ito ang pangako na Kanyang ibinabalot sa iyo tulad ng isang kumot sa umagang ito. Kung ang iyong kaluluwa ay nagising sa gitna ng digmaan, ang panalangin ito ang iyong tahimik na trinsera. Kung naramdaman mong ikaw ay hindi nakikita, ang salitang ito ay bulong ng langit na nagsasabing, nakikita kita, hindi ka nag-iisa, narito ako. At kung nahihirapan kang maniwala, kung tila malayo ang pananampalataya, kung ang lakas ay hindi na tulad ng dati, gayunpaman, narito ka pa rin. At iyon ang nagbabago sa lahat. Manatili ka, huminga ka. Hindi ito magiging isa na namang ordinaryong araw. Ito ay magiging isang naiibang araw. Dahil ngayon, magsisimula ka sa paghahanap ng kanlungan sa Diyos. May pagod na hindi nalulutas ng pisikal na pahinga. Kahit ilang oras ka pang matulog, gigising ka na may bigat sa iyong kaluluwa na para bang may di nakikitang bagay na dumapo sa iyong mga balikat sa magdamag. Hindi ito pagkapagod ng kalamnan, kundi panloob na pagod. Ang bigat na ito ay hindi nakikita ngunit dinidiin ang dibdib at ninanakaw ang ningning sa iyong mga mata. At gayunpaman, bumabangon ka. Dahil ang buhay ay hindi tumitigil at ang mga responsibilidad ay hindi naghihintay. Naglalakad ka, nagtatrabaho, nagsasalita. Ngunit sa loob nararamdaman mong nasa isang tahimik na labanan ka. Ang Salmo 27 ay nagsasalita mismo sa lugar na iyon kung saan walang sino man ang nakakaabot. Kahit isang hukbo ang magkampo laban sa akin, hindi matatakot ang aking puso. Hindi ito isang parirala na ididikit lang sa pader. Ito ay isang kalasag para sa pagod na kaluluwa. At ang larawan ay malinaw. Anuman ang nakapaligid sa iyo, ang nagbabanta, ang bumabangon laban sa iyo. Kung ang iyong puso ay nakatago sa Diyos, mawawalan ng kapangyarihan ng takot. Para bang ang mga salitang ito ay isang pader na bumabangon sa loob mo, na nagpapaalala sa iyo na hindi ka nakikipaglaban ng mag-isa. Marahil sa araw na ito, wala kang lakas para sa malalaking desisyon, ngunit may isang bagay kang maaaring piliin. Simulan ang araw na ito na nakalubog sa pangakong ito. Bago hawakan ng iyong kamay ang telepono, bago mapuno ang iyong isipan ng mga balita at gawain, buksan mo ang salmong ito. Dahan-dahan, huminga ka sa bawat salita.
Hayaan mong tumagos ito ng mas malalim kaysa sa ingay ng iyong sariling pagkabalisa. Isipin mo ang iyong buhay bilang isang larangan ng digmaan. Ngayon, isipin na hindi ka nag-iisa doon, na mayroong isang di nakikitang hukbo, tahimik na nakahanay para sa iyo. Mga anghel na nakaposisyon sa paligid mo tulad ng isang pader na hindi magigiba. Iyan ang katotohanan na ipinapaalala sa iyo ng Salmo. Kahit hindi mo nararamdaman, kahit hindi kinukumpirma ng iyong mga emosyon, ang espiritual na katotohanan ay hindi ka walang proteksyon. Sa araw na ito, kahit na ang iyong katawan ay gumagalaw na lang dahil sa gawi, kahit na gustong tumigil ng iyong kaluluwa, mayroong isang ilaw na sumasama sa iyo at isang tinig na nagsasabing, manindigan ka dahil ako ay kasama mo. Iyan ang uri ng lakas na hindi nagmumula sa kalamnan kundi sa pananampalataya. At ito lamang ang tunay na nagpapapanatili sa iyo kapag nanginginig ang lahat. May mga araw na pagmulat ng iyong mga mata, ang una mong nararamdaman ay ang pangangailangang magplano, magkalkula at asintahin ang bawat kilos upang maiwasan na may magkamali. Halos automatiko na ang iyong isipan ay nagsisimulang magtrabaho bago pa ang iyong puso. At nang hindi mo namamalayan, nagdadala ka na ng bigat na hindi naman para sa iyo. Ang pagnanais na kontrolin ang lahat ay tila pag-iingat, ngunit madalas ito ang ugat ng iyong pagkabalisa. Alam ni David ang bigat ng labanan, ngunit hindi siya umasa sa kanyang lakas upang manalo. Ang kanyang tagumpay ay wala sa espada, kundi sa kanlungan na natagpuan niya sa Diyos. Isang bagay ang aking hiningi sa Panginoon, na manatili ako sa bahay ng Panginoon sa lahat ng mga araw. Salmo 127:4. Hindi ito ang hiling ng isang mandirigma na naghahanap ng kapangyarihan, kundi ng isang anak na naghahanap ng presensya. Naintindihan ni David na mas mahalaga ang manatiling malapit sa kanya na nagpapasan ng lahat kaysa sa paglutas ng lahat. Ngayon, ang iyong labanan ay maaaring hindi laban sa mga nakikitang hukbo, ngunit laban sa pagod, pag-aalala at kawalan ng katiyakan. At sa gitna nito, ang tawag ay pareho, palitan ang pagiging produktibo ng presensya. Hindi ibig sabihin na huminto ka sa paggawa ng dapat mong gawin, kundi na huminto ka sa paggawa nito mula sa pag-aalala na kontrolin ang mga bagay na hindi mo makokontrol. Kapag pinili mong makasama muna ang Diyos, ang mga piraso ay nagsisimulang maghanap ng kanilang lugar nang hindi mo kailangang itulak silang lahat. Isipin ang isang bata na natutulog ng mahimbing sa gabi, hindi dahil alam niyang walang panganib, kundi dahil nagtitiwala siya na gising ang kanyang ama. Ang larawang ito ay ang kapahingahan na nais ibigay sa iyo ng Diyos. Isang kapahingahan na hindi nakadepende sa mga pangyayari, kundi sa katiyakan na mayroong nagbabantay para sa iyo, na nagbibigay pansin sa bawat detalye na hindi mo maabot. Marahil matagal ka nang gumigising na may tensyon ng isang naniniwala na kapag binitawan niya ang kontrol, guguho ang lahat. Ngunit ang katotohanan ay iba. Kapag binitawan mo, doon nagsisimulang mag-ayos ang lahat. Kapag sumuko ka, doon pumapasok ang kapayapaan. At kapag huminto ka sa pagiging tagapagbantay ng bawat detalye, doon mo pinapayagan ng Diyos na maging iyong tunay na kanlungan. May mga takot na hindi nawawala sa isang simpleng positibong pag-iisip. Sila ay nananatili. Sila ay naninirahan sa katawan bilang isang matinding lamig na hindi nawawala kahit sa ilalim ng araw. Sinusubukan mong balewalain sila, guluhin ang sarili, kumbinsihin ang sarili na wala sila, ngunit sa katahimikan, bumabalik sila. Ang Salmo 77 ay hindi nag-aanyaya sa atin na sugpuin ang takot na iyon, kundi dalhin ito buo sa presensya ng Diyos, upang gawin itong hilaw na material para sa panalangin. Kapag sinabi ng salmista, ang Panginoon ang kalakasan ng aking buhay, hindi siya naglalarawan ng isang panandaliang damdamin, kundi nagpapahayag ng isang katotohanan na nagpapanatili kahit na ang emosyon ay nagsasabing kabaligtaran.
Iyan ang susi. Manalangin hindi lang kapag nararamdaman mong malakas ka, kundi kapag nanginginig ang lahat sa loob mo. Bigkasin ang mga salita hindi dahil sa nararamdaman mo na silang totoo, kundi upang pakinggan sila ng iyong kaluluwa hanggang sa maniwala ito sa kanila nang higit pa sa sarili nitong mga takot. Isipin mo ang iyong sarili na nakaharap sa salamin sa umaga, na ang puso ay nababalisa pa rin at ulitin, "Ang Panginoon ang aking ilaw at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot?" Hindi bilang isang walang laman na ritual, kundi bilang isang gawa ng espiritual na paglaban. Ito ay pagtingin sa sarili sa mata at pagpapaalala sa sarili na ang iyong pagkakakilanlan at seguridad ay hindi nakadepende sa iyong kinatatakutan, kundi sa kung kanino ka nagtitiwala. Ang pananalangin ng ganyan ay hindi pagtakas. Ito ay pagtayo sa gitna ng bagyo at pagdeklara na hindi ka aalis dahil alam mo kung sino ang kasama mo. Ito ay pagkilala na ang takot ay maaring naroroon, ngunit hindi ito magkakaroon ng huling salita. Maaari itong bumulong, ngunit hindi ito mamumuno sa iyong mga hakbang. Sa kaibuturan ng panalangin iyon, nagsisimulang magbago ang takot. Hindi na ito isang kaaway na humahabol sa iyo, kundi isang paalala na kailangan mong manatiling malapit sa Kanya na nagpapanatili sa iyo. Doon, sa espasyo kung saan kinikilala mo ang iyong kahinaan at ibinibigay ito, lumalabas ang isang lakas na hindi nagmumula sa iyo, kundi sa katiyakan na ang Diyos ay mas malapit pa sa iyong sariling hininga. May mga pagkakataon na ang abot-tanaw ay natatakpan at wala kang makita kundi makapal na ulap. Ang mga tinig mula sa labas ay nagpapahayag ng panganib. Tila isinasara ng mga pangyayari ang lahat ng daan at sa loob, nararamdaman mong naglalaho ang lakas upang magpatuloy. Sa mga sandaling iyon, nagiging mas totoo kaysa kailanman ang pangako ng Salmo 27. Itatago niya ako sa kanyang tabernakulo sa araw ng kasamaan. Hindi sinasabi na hindi darating ang araw ng kasamaan, kundi na magkakaroon ng lugar kung saan hindi ka maaaring galawin ng kasamaan. Ang lugar na iyon ay hindi laging pisikal. Hindi ito kinakailangang isang saradong silid o isang nakikitang lugar. Ito ay isang panloob at pribadong espasyo na binuo ng presensya ng Diyos. Doon, hindi nakakapasok ang mga sigaw mula sa labas. Doon, walang kapangyarihan ng opinyon ng iba. Doon kahit ang takot ay nananatili sa labas na para bang may isang dinakikitang pinto na hindi nito kayang tawirin. Minsan, ang pagdating sa kanlungang iyon ay nangangailangan ng isang kapansin-pansing gawa ng pananampalataya. Gaya ng pagsulat sa isang papel ng mga bagay na nagbabanta sa iyo. Ang pangalang iyon, ang sitwasyong iyon, ang diagnosis na iyon, ang utang na iyon, at pagbibigay nito literal na para bang inilalagay mo ito sa isang kahon na hindi na sa iyo. Ito ay isang simpleng kilos, ngunit malalim, ang pagsasabi sa pamamagitan ng iyong mga kamay ng kailangan ng iyong puso na isigaw na ayaw mong dalhin ang pasaning iyon ng mag-isa. Isipin mo ang kanlungang ito bilang isang espiritual na silungan. Hindi ito isang lugar kung saan nawawala ang digmaan, kundi isang espasyo kung saan hindi ka kayang sirain ng digmaan. Sa labas, nagpapatuloy ang mga labanan, ngunit sa loob, ang kapayapaan ay hindi matitinag. At hindi dahil sa nagbago ang mga pangyayari, kundi dahil ang iyong kaluluwa ay pinoprotektahan ng isang bagay na hindi nakadepende sa mga ito. Ang pangakong ito ay hindi nag-aalis ng realidad ng oposisyon, ngunit tinitiyak na walang anumang laban sa iyo ang magtatagumpay habang nananatili kang nakatago sa Diyos. Sa dinakikitang tabernakulo na iyon, ang pag-asa ay hindi nawawala at ang pananampalataya ay nananatiling buhay kahit sa gitna ng ingay. Doon na napapalibutan ng kanyang presensya, maaari kang huminga muli at alalahanin na anuman ang mangyari sa labas, ang mahalaga ay kung sino ang nagpapanatili sa iyo sa loob.
May mga umaga kung saan ang langit ay tila nawawalan ng tinig. May kakaibang katahimikan, hindi ang nagdudulot ng kapayapaan, kundi ang nagbubukas ng mga tanong. Nagdarasal ka at ang mga salita ay nahuhulog sa sahig na parabang hindi nakakahanap ng tugon. Tumingin ka sa paligid naghahanap ng mga senyales at ang tanging lumilitaw ay isang katahimikan na masakit. Sa mga araw na iyon, binibigyang kahulugan ng puso ang katahimikan bilang pag-iwan. Gayunpaman, mayroong isang katotohanan na tumatagos sa pakiramdam na iyon tulad ng isang bahagyang ilaw na dumadaan sa bintana. Minsan, ang katahimikan ng Diyos ay hindi pag-abandona, kundi banal na estratehiya. Ang tila pagtatago ay hindi kawalan, kundi pangangalaga. Hindi ito kawalang interes, kundi isang kakaibang paraan ng paggabay. Ang Salmo 27 ay nagbibigay ng wika sa tensyong iyon. Dinggin mo, O Panginoon, ang aking tinig na sa iyo'y dumaraing. Huwag mong itago sa akin ang iyong mukha. Mga talata 7:9. Walang pagpapanggap sa mga salitang ito. May kahinaan, may luha sa lalamunan. Isang pusong tumitibok ng malakas dahil sa takot na hindi mapakinggan. At gayunpaman, ang parehong sumisigaw ay ang nagtitiwala. Ang pagsamo ay nabubuhay kasama ng katiyakan tulad ng dalawang kamay na nagtatalian na nagpapanatili sa isa't isa. Sa pagkakaisang iyon sa pagitan ng pagsamo at pagtitiwala, natututo ang kaluluwa na manatili, maghintay, upang maramdaman ang presensya kahit na walang agarang mga sagot. Mayroong isang sukat ng katahimikan na nangyayari din sa loob ng katawan. Inilalarawan ito ng emotional na neuroscience bilang isang nakabukas na sistema ng alarma. Ang amygdala ay nakakakita ng kawalan ng katiyakan, ang dibdib ay tumitigas, ang paghinga ay nagiging maikli, at ang mga kaisipan ay bumibilis na naghahanap ng kontrol. Sa pisikal na espasyo na iyon, ang pananampalataya ay hindi nakikipagkompetensya sa katawan, kundi sinasamahan ito. Pinahahaba ng panalangin ang hangin, pinapaluwag ang mga balikat, at ibinabalik ang ritmo sa puso. Hindi ito tungkol sa pagpilit sa mga damdamin, kundi pagpapahintulot sa salita na ayusin ang ginulo ng takot. Ang salmo ay nagiging isang melodya na muling nagtatakda ng tono mula sa loob. Sa pasilyo ng katahimikang iyon, sinisikap ng isipan na punan ang mga puwang ng mabilis na konklusyon. Hindi niya ako pinapakinggan, wala akong pakialam sa kanya, nagkamali ako. Ngunit binubuksan ng salmo ang isang puwang sa mga salaysay na iyon. May pakikinig kahit na walang ingay, may mukha kahit na tila ito ay nakatago. At sa puwang na iyon, mayroong isang parirala na maaaring hawakan ng kaluluwa tulad ng isang sinulid na hindi napuputol. Panginoon, kung nakikita mo ako, hindi ko na kailangan na maintindihan ako ng iba. Ang bulong na iyon, simple at totoo, ay naglalagay muli sa sentro ng damdamin. Ang tingin na mahalaga ay nakatuon. Ang pagpapatunay na nagpapagaling ay hindi nagmumula sa mundo, kundi sa Ama. Pinapatunayan ng salmong ito ang karapatang sumigaw ng malakas at umiyak habang nananalangin. Walang kahihiyan sa luha na bumabagsak habang sinasabi ng puso na narito ako. Ang emosyon ay hindi humahadlang sa pananampalataya. Pinapalalim nito ito. Tulad ng isang anak na kumakatok sa pinto ng ama, hindi dahil sa pagre-rebelde, kundi dahil sa pagtitiwala, natututo ang kaluluwa na ang tindi ng pagsamo ay hindi nagtataboy sa Diyos, kundi umaakit sa Kanya. Ang pinto ay bumubukas, hindi laging may mga paliwanag, ngunit laging may presensya. At sa presensyang iyon, natatagpuan ng sistema ng nerbiyos ang isang punto ng pahinga, bumababa ang paghinga sa tiyan na itatala ng katawan ng seguridad at humihinto ang isipan sa pakikipaglaban para sa mga kontrol na hindi nito pag-aari. Ang paraan kung saan tila nagtatago ang Diyos ay maaari ding isang paraan ng pag-redirect.
Ang kawalan ng mga panlabas na senyales ay nagtutulak sa tingin papasok patungo sa lihim na santuwaryo na iyon kung saan hindi nagkukulang ang presensya. Doon kumikilos ang espiritual na alaala bilang isang sulo. Naaalala nito ang iba pang mga taglamig at ang mga tagsibol na sumunod. Naaalala nito ang iba pang mga gabi at ang umagang dumating. At habang naaalala, unti-unting nawawalan ng wika ang takot. Nauubusan ito ng mga argumento sa harap ng paulit-ulit na katapatan sa kasaysayan. Kapag ang buhay ay tila isang mahabang pasilyo na walang mga bintana, ang salmo ay nagiging bintanang iyon na naiwang bahagyang bukas. Pumapasok ang hangin, pumapasok ang ilaw. Hindi nito kinakansela ang tanong, ngunit niyayakap ito. Hindi nito ipinapaliwanag ang bawat detalye, ngunit pinapanatili nito ang puso hanggang sa mapagod ang bagyo. Ang katahimikan, kung gayon, ay hindi na isang kawalan, kundi isang espasyo para sa isang pagtitiwala na nagpapalalim. Isang lupain kung saan ang ugat ay lumalaki ng malalim, kahit na ang ibabaw ay hindi pa nagpapakita ng bulaklak. At sa lupain na iyon, ang katiyakan ay nananatili. Hindi siya nagtatago upang mawala ka. Siya ay nagagabay sa iyo upang ingatan ka. Dahil kahit na tila siya ay tahimik, siya ay nakatingin laging. Sa parehong tingin na lumikha sa iyo, na nakakakilala sa iyo at na sumasama sa iyo. Sa tingin na hindi kumukurap sa iyong mga anino, kundi nagpapaliwanag sa iyo mula sa loob hanggang sa muli kang huminga ng may kapayapaan. May mga paghihintay na mas mabigat pa sa isang punong bagahe. Hindi ito dinadala sa likod, kundi sa dibdib. Ito ang mga oras na tila parang patak-patak na tubig ang oras, at ang bawat patak ay tunog ng orasan sa loob ng ulo. Ang katawan ay nagtatala nito. Ang mga balikat ay tumataas ng hindi namamalayan. Ang panga ay tumitigas. Ang tiyan ay bumabagal. At gayon paman, binubuksan ng Salmo 27 ang isang landas sa ilalim ng mga paa. Sana'y nawalan na ako ng pag-asa kung hindi ako naniniwala na makikita ko ang kabutihan ng Panginoon. V13. Ang pandiwang iyon, makikita, ay isang lampara na nakasindi sa gitna ng pasilyo. Hindi ito nangangako ng mga shortcut, kundi nangangako ng kasama. Hindi nito itinatanggi ang pagod, kundi nag-aalok ito ng kabuluhan. Ang paghihintay ay hindi pagiging pasibo. Ito ay pagpupursige na may layunin. Ang pagiging pasibo ay sumusuko, bumababa ang mga kamay, at hinahayaan ang takot na kontrolin ang pagtibok ng puso. Ang paghihintay na may layunin sa kabilang banda ay isang tindig ng kaluluwa, patuloy na humihinga ng malalim kapag ang pagmamadali ay sumusunog. Patuloy na binubuksan ang bintana ng puso kapag ang mga balita ay nagsasara ng mga pinto, at patuloy na pinipili ang pananampalataya kapag ang mga emosyon ay nagpapahayag ng tagtuyot. Sa simpleng salita ng emosyonal na neuroscience, kapag hindi tiyak ang hinaharap, bumubukas ang sistema ng alarma. Ang maikling paghinga ay nagpapalakas sa pagkabalisa, at ang mabilis na kaisipan ay naghahanap ng kontrol. Ngunit kapag ang kaluluwa ay nananatili sa isang paniniwala, makikita ko ang kabutihan ng Panginoon, tumatanggap ang katawan ng bagong mensahe. Walang pagmamadali na maaaring mamuno sa iyo. Maaari mong paluwagin ang iyong mga balikat. Maaari mong pabagalin ang iyong pulso. Ang pananampalataya ay hindi nakikipagkompetensya sa organismo, kundi iniaayos ito mula sa loob. May mga kwento na halos matapos bago pa magsimula. Maraming tao ang sumusuko ilang sandali bago makita ang inaasahan nila ng may luha. Hindi dahil sa kahinaan, kundi sa pagod. Nakakapagod ang paghihintay at ang pagod ay nakakalito. Ngunit sa mismong sandaling iyon, ang parirala sa salmo ay nagiging gabay para sa pusong nadudulas. Makikita ko ang kabutihan ng Panginoon. Hindi siguro hindi kung magkakasya ang lahat, kundi makikita ko.
Hindi ito tungkol sa paggawa ng optimismo, kundi tungkol sa pag-alala ng katapatan na umabot na sa iyo noon. Kapag sinisindi ng alaala ang lamparan nito, ang pintong iyon na bumukas, ang kapayapaan na dumating sa gabi, ang kamay na iyon na humawak sa iyo. Ang paghihintay ay hindi na isang tahimik na disyerto at nagiging isang lupain kung saan sumisibol ang maliliit na senyales. Isang mas mahabang hininga, isang luha na naglilinis, isang kaisipan na bumabalik sa lugar nito. Ang paghihintay na ginagawang ganito ay isinusulat sa pang-araw-araw na mga kilos. May mga bumubulong ng makikita ko ang kabutihan ng Panginoon habang umaakyat ang usok ng kape at nagpapainit sa mukha. May mga umuulit nito sa ilalim ng maligamgam na tubig ng shower at nararamdaman kung paano lumuluwag ang baluti ng katawan. May mga naglalakad nito ng hakbang-hakbang, sinusukat ang parirala sa ritmo ng mga paa sa kalsada. Hindi ito isang magic formula, kundi isang pandama at espiritual na angkla ng sabay-sabay. Ang abalang mga kamay, ang tubig sa balat, ang kalmadong pagpasok ng hangin, at ang pangako na nagpapanatili sa isipan upang hindi ito magkalat sa libu-libong takot. Ang bawat pag-uulit ay nagbubukas ng isang uka sa isipan at nagtuturo dito na bumalik sa tahanan kapag ito ay naliligaw. Ang paghihintay sa Diyos ay tulad ng pagtatanim ng tahimik. Walang palakpak para sa buto sa ilalim ng lupa, walang palabas para sa ugat na natututong dumaan ng malalim. Sa loob ng ilang panahon, walang nakikita at ang wala na iyon ay nangangailangan ng pagtitiwala. Gayunpaman doon sa mabungang dilim, gumagana ang buhay ng walang ingay. Una ang ugat, pagkatapos ang usbong at mas matagal pa bago ang bulaklak. Ginagalang ng paghihintay ang pagkakasunod-sunod na iyon. Ang pananampalataya ay hindi hinuhukay ang lupa upang suriin ang proseso tuwing umaga. Ito ay nananatili, nagtitiwala, nagdidilig ng may pasensya at hinahayaan ang oras na gawin ang trabaho nito. Sa usapin ng kaluluwa, ang ugat ay ang paniniwala. Makikita ko ang kabutihan ng Panginoon. Ang usbong ay ang kapayapaan na hindi mo maintindihan, ngunit nararamdaman mo. Ang bulaklak ay ang bunga na isang araw ay lumilitaw, hindi para makalimutan mo ang paghihintay, kundi para alalahanin mo ito ng may pasasalamat. May mga paghihintay din na hindi nagbabago sa labas, kundi nagbabago sa loob. Hindi lahat ay nagtatapos sa dumating na. Minsan, ang kabutihan ng Panginoon ay nagpapakita sa paraan ng iyong pagtindig habang hindi pa ito dumarating. Nagiging malalim ang paghinga ng walang kahirapan, humihinto ang mga kaisipan sa pagtulak sa isa't isa at bumabalik ang lalim ng tingin. Hindi ito tungkol sa pagsuko, kundi sa isang panloob na pagsasaayos. Humihinto ang kaluluwa sa pagsukat sa Diyos, sa bilis ng mga sagot at natututong kilalanin siya sa kalidad ng kanyang presensya. Kung gayon, kahit na matagal bago magbago ang tanawin, ang naglalakbay ay naglalakad sa ibang paraan. Hindi gaanong matigas, mas nakasentro. Hindi gaanong natatakot, mas totoo. May isang uri ng pag-asa na hindi sumisigaw, kundi nagpapalalim. At kapag ito ay nagpapalalim, nagpapanatili ito. Nagpapanatili ito sa nakakatakot na konsultasyon, sa gabi na walang tulog, sa masakit na pag-uusap, sa hindi tumutugmang bill. Nagpapanatili ito dahil hindi ito nakadepende sa estadistika kundi sa katangian ng Diyos. Kung naglalagay ang salmo ng isang parirala sa iyong mga kamay, ito ay ito, makikita ko ang kabutihan ng Panginoon. Sa pariralang iyon, ang paghihintay ay humihinto na sa pagiging isang silid na walang mga bintana at nagiging isang pasukan. Hindi ka pa nakakatawid, ngunit hindi ka na rin nasa kung saan ka naroon. At habang ikaw ay nasa pasukang iyon, natututo ang puso ng isang bagong balanse. Hindi na ito tumatakbo sa kung anong kulang, kundi naglalakad sa tabi ng kanya na hindi nagkukulang. Sa gayon,
ang paghihintay, kahit napagod, ay nagiging daan muli. Isang daan na may layunin, isang daan na humihinga, isang daan na nakakaalam sa tamang oras at sa kanyang paraan na makikita nito ang kabutihan ng Panginoon. Hindi inaalis ng Salmo 27 ang digmaan, ngunit binabago nito ang sino mang nananahan dito. Hindi nito agad binabago ang panlabas na tanawin, ngunit binabago nito ang panloob na tindig kung saan ka naglalakad sa parehong lupain na iyon. Pagkatapos dumaan sa mga talata nito, naiintindihan ng isang tao na ang layunin ay hindi tumakas mula sa labanan, kundi manatiling nakatayo sa gitna nito, na pinananatili ng isang katiyakan na hindi nakadepende sa estadistika, sa hula o sa pag-aproba ng iba. Ngayon marahil ang mga parehong hamon ay nananatili. Marahil ang mga tanong na mayroon ka sa paggising mo ay wala pa ring sagot. Marahil ang abot tanaw ay hindi pa lumilinaw, ngunit may isang bagay sa loob mo na hindi na pareho. Hindi ka na nag-iisa o walang direksyon. Isang di nakikita at tunay na bagay ang nanirahan sa iyong dibdib, ang katiyakan na mayroong isang kanlungan na mas malakas kaysa sa anumang banta, isang ilaw na mas matatag kaysa sa anumang anino, isang kabutihan na patuloy na mahahanap ka kahit sa pinakamahabang oras. Sasabihin ng neuroscience na naitala ng katawan ang pagtatagpo na ito. Ang pulso ay nagiging matatag, ang paghinga ay nagkaroon ng lalim, ang mga kalamnan ay bumitaw sa bahagi ng kanilang tensyon. Ang pananampalataya ay hindi isang konsepto, kundi isang estado ng pagiging. At iyon, sa gitna ng isang mundo na hindi humihinto sa paggalaw, ay isang hindi mabibilang na regalo. Sa kaibuturan, ang salmong ito ay hindi lamang binigkas, ito ay tinirhan. Nagbukas ito ng isang espasyo sa iyo kung saan ang pagkabalisa ay walang ganap na kapangyarihan, kung saan nawawalan ng wika ang takot, kung saan ang pag-asa ay nagiging isang patuloy na presensya. At mula sa lugar na iyon, ang araw na nasa harapan mo ay hindi na isang banta, kundi isang lupain na maaari mong lakbayin ng may kasama. Marahil sa loob ng ilang oras, muli mong mararamdaman ang bigat. Marahil ang isipan ay susubok na bawiin ang kontrol o muling bubulong ang takot. Ngunit mayroon ka ng isang bagay na wala ka kaninang umaga, isang punto ng sanggunian, isang deklarasyon na maaaring magbangon sa iyo tulad ng ginawa nito ngayon. Dahil hindi ito isang walang laman na parirala, ito ay isang katotohanang naranasan. Ngayon, nagtatago ako sa Diyos at mula doon, makikita ko ang kanyang kabutihan. Iyan ang buto na nananatiling nakatanim sa iyong loob. Ito ay hindi lamang sisibol sa mga sandali ng kapayapaan, kundi pati na rin sa gitna ng pinakamagulong araw. Ito ay lalabas bilang isang mahinahong paalala sa mga malamig na umaga, bilang isang matatag na kaisipan bago ang mahahalagang desisyon, bilang isang bulong na pumutol sa ingay ng pag-aalala. At unti-unti, huhubugin nito ang iyong paraan ng pagtingin, pagdama at paghihintay. Sa gayon, nagtatapos ang panalangin ito, ngunit hindi ang pakikipag-usap sa Kanya na nakikinig sa iyo. Siya ay nananatili. Hindi lumalayo ang Kanyang tingin, hindi nagsasara ang Kanyang kanlungan, at hindi nauubos ang Kanyang kabutihan. Naway samahan ka ng katiyakang ito sa bawat hakbang mo ngayon na nagpapaalala sa iyo na kahit sa digmaan, maaari kang lumakad ng may kapayapaan dahil alam mo kung saan ka nagtatago at kung sino ang nagpapanatili sa iyo. Ngayon mula sa ligtas na lugar na iyon, makikita mo ang Kanyang kabutihan,